Hi there! Welcome again sa ating YouTube channel, Juhungit mga Cubs. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Thank you so much for watching and listening sa ating podcast ngayong araw, Cubs. At yung podcast natin ngayong araw ay tungkol sa isang kapwa nating Pilipino. O isang Generation Z, kaya gusto niya pumasok sa Dubai. At hindi siya nakapasok dahil nga ito yung sinabi niya, itinanggi ni Kier Garcia o mas kilala bilang Fokerat ang kumakalat sa balita na kaya siya ay dininay ng entry sa Dubai ay dahil sa pagsusuot niya ng damit pambabae. Ang tunay daw na dahilan ay di umano mukha daw siyang babae, salungat sa nakasulat sa gender ay passport niya ay male. Kaya ito yung naging conflict sa kanyang gusto pumasok sa Dubai dahil sa kanyang kasarian, sa mukha niyang babae at bakit nga doon ay nakalagay sa passport niya ay male, lalaki. Kaya maraming mga netizen na mga iba't ibang mga nagko-comment about dito, mayroong man naman na nagbibigay ng mga magandang comment, merong mga negative or positive comment na nagko-comment doon sa about dito dahil nga maraming mga nagtatrabaho, mga kapwa nating OFW ay nagtatrabaho sa mga ganitong bansa sa Middle East, di ba? Kaya alam naman yung Middle East o yung Dubai ay isang parte ng mga Muslim. Kaya yung mga expat lang naman ang hindi karamihan mga Muslim ay yun lang naman. Pero sila talaga ay mga origin or mga local ay talagang mga Muslim sila, mga Cubs. Kaya number one ay pag gusto natin pumasok sa mga ganitong lugar, kailangan natin ay respetuhin ang kanilang pananamit, yung culture nila, sa dressing nila, di ba? Kaya dapat ay sundin natin muna bago tayo ay gumawa ng mga kung ano-ano mga kalukuhan sa loob ng kanilang bansa. Ganun naman yan, di ba mga Cubs? Kasi maraming na mga bakla naman na nagtatrabaho lalo na sa mga salon, di ba? Nakikita natin sa mga salon, yung iba ay nagwiwig, nagmumukhang babae, nagli-lipstick, nagmi-makeup, di ba? Nagmukhang, di ba, magaganda sila, mga bakla dito, di ba? Ay marami naman, pero dapat ay sa airport talaga ay kailangan natin na ayusin yung sarili natin. Yung number one talaga, sa airport talaga. Pag-uwi okay lang. Pero pagpasok dapat ay kailangan mo maging lalaki para makapasok ka. Kasi pag transgender ka o ganito ganyan, talagang conflict, hindi ka talaga makakapasok. Talagang i-hold ka. Kaya dapat next time ay kung gusto mamasyal sa mga ganong lugar ay dapat ay number one, alamin muna. Kasi hindi kayo sa mga ibang bansa, Thailand o sa party ng Europe na okay lang yung o sa Amerika ay okay lang yung mga ganitong bagay, yung kasarian, di ba? Labas-pasok okay lang. Pero sa mga Arab country o sa mga Middle East, karamihan ay conflict talaga yung ganitong kasarian. Kaya dapat ay mag-ingat. Di ba mga Cubs? Maraming mga kapwa natin mga Pilipino, mga nagtatrabaho dito na mga bakla, pero hindi naman sila sinisita, 'di ba? Hindi naman sila sinisita sa immigration ng bansa na Dubai o Middle East, ganito na, oy, bakla ka, bawal ka dito. Basta makasuot mo lang yung pananamit na panglalaki, o 'di ba? Huwag ka muna mag-wig. Relax ka muna, doon ka muna, pag nakapasok ka na, o di doon ka na magwiwig, magmi-makeup. Kaya, di ba marami tayong napanood ng mga content, na gumagawa na content, na mukhang babae, pero nasa Middle East, di ba mga guys? Kaya, okay lang yon dahil nasa loob na sila. Pero pag papasok mo talaga sa immigration nila, dapat ay respetuhin mo number one yung immigration nila kasi yun talaga yung titingin ng iyong anong meron sa passport mo, ganyan kasi, di ba? Importante yun sa kanila, trabaho nila yon. Kaya ito dahil dito sa kanino ba nito?
Hindi na natin kilala nito pero dahil siya ay naging viral, ay kilala na natin si Flo Kerat o sa kilalang Kier Garcia yung kanyang totoong pangalan. Ayun, sinasabi niya talaga na Flo Kerat, pag tiningnan ako, mukha akong babae. Pero nakalagay sa passport ay male, lalaki nga. Ito yung talagang sinasabi niya. Tapos, syempre, babae ako, kaya nag-CR ako sa CR ng pambabae. Anong kasalanan ko? Dubai Airport. O, di ba? Talagang nag-hashtag pa siya doon. Ano daw kasalanan niya? Syempre, mukhang babae daw siya. Syempre, babae ako. Talagang babae nga talaga siya. Hindi siya mukhang babae. So, sabi niya, syempre, babae ako. Kaya nag-CR ako sa CR ng babae. Oo nga naman, mamaya, baka nag-CR doon sa lalaki. Maghahasa pa to. Alam naman natin, yung sa Middle East, di ba? Mahilig sa mga ganito. Kaya talagang safe siya doon sa mga babae siya nag-CR. Kaya mas maganda na yun doon sa babae pumasok. Di ba mga guys? Kaya lang siyempre yung mga babae magugulat din naman. Bakit mukhang lalaki ito? Bakit ganito? Alam naman natin yung mga babae dito ay malayong malayo sa mga mukha ng mga Pilipino sa katawan. Di ba mga guys? Kaya pag pumasok naman ito sa mga lalaking CR o sa restroom ay magugulat naman sila ba't may pumasok na babae dito. O di ba kasi ganito kaya talagang nagiging viral ito sa social media dahil nga ay talagang makakatuwa ang kanyang mensahe. Inamin niya din naman na hindi siya pinapasok dahil nga totoo naman talagang conflict talaga sa mukha niya at sa passport niya ay magkaiba. Kaya 'di ba talagang bawal. Kaya okay lang sana kung sa mga ibang bansa siya gaya ng tawag nito. Thailand, yes, Thailand kasi open sa mga ganito, mga transgender, ganon. O LBTs, ano ba tawag ba doon? Basta ganon yung community. Ayun. Welcome doon. Dito sa Saudi ay talagang sa Saudi or sa Dubai o sa Kuwait, Oman, ganon ay 'di ba? Talagang hindi pa tanggap sa publiko yung mga ganitong mga tao pero sa mga private na lugar ay okay lang. Basta wag lang magpakita nga sa mga kapulisan o sa mga kasi bawal nga talaga ito, 'di ba? Mga cabs, bawal na bawal. Kaya dapat ay respetuhin muna natin yung kanilang kultura lalo na sa pananamit. Kaya 'di ba? Bawal nga sa mga lalaki, bawal yung magsuot talaga na short na short talaga na kita talaga yung sobrang kita yung legs mo. Pero unti-unti naman ay may nakikita naman ako na kahit paano, lalo na yung mga European, mga British ay mahilig mag-short talaga. Kaya siguro ay okay lang sa kanila yon. Nakakapasok, nakakita natin, di ba? Marami ng mga British, mga ganon. Naka-short lang sila kaya parang wala lang sa kanila. Kaya yung ibang mga Saudi at mga Arab ay parang talagang na-adapt din nila yung mga ganong bagay na mag-short sa mga lalaki lang, 'di ba? Pero sa mga babae ay talagang di ko pa nakita nagsuot ng mga short o maiiksi pa. Kaya dapat ito si Claire, syempre talagang gay siya. Gay ba ito o transgender? Nagpapalit na ba ito ng kanyang kasarian? Pero kasi pa nagpalit siya ng kanyang kasarian ay transgender na siya. Pero sa pagmumukha pa lang ay gay, di ba? Masabi nating bakla. Kaya dapat ay mga Generation Z ay mga Generation Z na mga bakla ay dapat ay marunong tayo muna kilalanin yung mga gusto nating lugar na papasukan, lalo sa Middle East. Mayroon na bang sa Middle East na welcome yung mga ganito na magsuot, mahaba yung damit? Wala pa, di ba mga cabs? Ay, syempre ay ang Middle East ay talagang sumusunod talaga sa kanilang religion na Muslim. Kaya haram sa kanila mga guys. Kaya ito si Claire kasi
dapat ay talagang ni-clear niya muna ang kanyang pag-iisip at pag-uunawa bago pumasok sa mga ganitong bansa, sa mga Middle East. Kasi akala niya siguro na sikat na siya sa Pilipinas, pero hindi ko pa nga alam to eh. Ito pa lang kasi nalalaman ko na ano pala siya, influencer pala sa atin. Mas lalo siyang sumikat dito sa mga kumakalat na viral dahil gusto niya pumasok sa, 'di ba, sa Dubai mga guys. Kasi alam natin yung Dubai ay sa buong Middle East, yung Dubai ay napaka sikat sa tourist, sa mga ano nila, kung ano-ano yung mayroon doon. Hindi naman tayo nakakapunta doon, pero 'di ba, sikat na sikat yung Dubai sa buong Middle East. Kaya maraming pumapasok doon at gusto mamasyal doon sa Middle East, sa Dubai na ganito. Halimbawa kay Flokerat, yes. Si Flokerat o tinatawag nila na si, ano ba nito? Si Claire ba yun? Pangalan nun? Sana ba nito yung ano ko dito? Nawala. Basta yung si Claire Garcia, di ba? Ganda ng pangalan niya. Pero talagang binubuli siya ng mga ibang kapwa natin mga Pilipino dahil sabi nga niya daw parehas lang din dun yun na dahil ganito ganyan ay 'di ba? Pero inamin niya naman 'di ba guys? Kaya lang marami talagang mga kapwa natin mga Pilipino na gumagawa din ng ng kanilang mga version ng comment nila para talagang mapag-usapan ito ng mga gusto na rin na mga hindi pa alam na mga bago, lalo na mga Generation Z ba? Ngayon, yung mga bago ngayon, Z, di ba? Generation Z na mga hindi pa alam yung mga dahil sa Middle o sa bansang Middle East ay hindi pa tanggap yung mga ganitong kasarian. Kaya okay lang yun guys. Dahil halimbawa na lang ito sa mga gustong pumasok na wala pang alam at gusto pumasok dahil wag natin gayahin yung ganito. Naka-blacklist daw ito yung si Claire Garcia sa Dubai Airport. Kaya hindi na daw siya makapasok. Iwan ko kung totoo dahil yun lang na nababasa natin dahil sa viral talaga ito. Okay lang siya maging viral guys. Kasi nga ay para hindi siya sundan ng mga susunod na wala pang alam na talagang confident, overconfident sa sarili na ganito, kaya ko to pumasok dahil ganito ganyan ako, may pera ako, o di ba? Kaya para na rin sa mga iba natin mga kapwa mga Pilipino na ay dapat ay number one kung gusto natin mamasyal sa mga ibang lugar, lalo na sa Middle East na lugar ay gusto din maranasan yung kanilang kultura, ang kanilang mga tourist spot na mga malawakang disyerto. Napakaganda guys, napakaganda talaga sa Middle East. Yes, promise. At yun syempre, masasabi ko na maganda kasi nga tumagal din naman ako dito ng mga ilang taon. Dito na rin tumanda. Kaya masabi ko maganda talaga. Kaya yun lang guys. At welcome po kayo sa Middle East. Sa gusto nyong bansa ay welcome po kayo dito. Pero kailangan muna natin ay respetuhin yung kanilang kultura, lalo sa pananamit mga guys. Kaya syempre pag dito na tayo ay kailangan din natin sundin yung mga batas sila na hindi guys sa Pilipinas na hanggang salita-salita lang, batas. Kaya dito talagang ay may batas talaga sila guys, mahigpit. Kaya hindi kaya sa atin na talagang hindi pa modern style, hindi pa talagang tawag nito, yung mga AI na ginagamit dito ay puro AI na mga guys. Kaya hindi natin alam kung pulis yan o hindi kasi robot o camera lang nakaano, pero talagang maraming mga camera sa gilid-gilid. Kaya mag-ingat tayo dahil dito ay hindi guys sa Pilipinas na puro tawag nito, mga nagbabantay dito, mga AMDE, mga pulis, mga ganon-ganon lang ay talagang, di ba, takbo-takbuhan lang. Kaya dito ay dapat ay mag-ingat po tayo. At ganyan lang mga kabs. Tama lang din ito na ginawa natin ng mga kapwa natin mga Pilipino para hindi masundan to next, di ba? Kasi syempre
ay para alam din ng mga susunod, no, kung sino gusto na pumasok na mga influencer na mga ganito na wala namang purpose na yung pupuntahan nila at wala naman silang mga, 'di ba, yung mga manager na talagang invited sila dahil meron silang mga ipopromote or something na kanilang mga products, siyempre influencer, mga ganon. Pero pag wala naman ay talagang i-hold sila sa airport, di ba guys? Kaya thank you so much for watching and listening. Ju Hong and we are out. Peace.